The Reality of Life by Chris TV. Tayo ay ipinanganak, tayo ay lumaki, tayo ay nag-aral, ngayon tayo ay nagtatrabaho. Nagkaroon tayo ng pamilya, tayo ay tatanda, at darating ang araw na tayo ay mamamatay. Dahil tayo ay nagkaroon ng pamilya, syempre, magkakaroon tayo ng anak, sila ay lalaki rin, mag-aaral, magtatrabaho, magkakaroon na rin sila ng sarili nilang pamilya, tatanda at mamamatay. At dahil nagkaroon sila ng sarili nilang pamilya, magkakaroon na rin sila ng anak. Yun ay ang ating apo. Lalaki, mag-aaral, magtatrabaho, magkakaroon rin ng sariling pamilya, tatanda at darating ang araw na mamamatay. Ganon ang realidad ng ating buhay. Ang bilis lang, di ba? Ang bilis ng panahon. Lalo na ngayon, kung tayo ay busy sa ating trabaho, minsan nakakalimutan na natin ang isa sa pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Yan ay ang ating spiritual life. Kumusta ang relasyon natin sa ating tagapaglikha? Kumusta ang relasyon natin sa ating Panginoon? Baka lahat ng oras natin, baka lahat ng lakas natin, ginugol na lang natin dito sa trabaho. Ginugol na lang natin para sa pag-iipon ng kayamanan sa mundong ito. Walang masama sa pagkakaroon ng maraming pera. Walang masama sa pagkakaroon ng maraming kayamanan. Ngunit, huwag sana natin kalimutan na may mas mahalagang bagay, na may mas mahalagang aspeto ng ating buhay na kailangan nating ayusin, na kailangan nating alagaan. Yun ay ang ating spiritual life. Alam nyo guys, para lang tayong nagbakasyon dito sa mundong ito. Ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras. Para lang tayong nag-training sa mundong ito. At ang katotohanan na hindi natin kayang ayawan, lahat tayo mapupunta rito. Lahat tayo ay mamamatay. Ang tanong, gaano tayo kahanda? Alam nyo guys, bago pa mahuli ang lahat, kilalanin na natin ang ating tagapagligtas. Ang magliligtas sa atin sa kapahamakan. Ang magliligtas sa atin sa kaparusahan. Walang iba. Only Jesus can save. Only Jesus can save us. Only Jesus can bring us to heaven and to eternal life. Ang gagawin natin, manampalataya tayo sa Kanya. Sampalatayanan natin siya. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yan ang ating gagawin habang tayo ay narito pa sa mundong ito.